Sa usaping gang, ang bilibid ay nangunguna at pinakamalaking piitan sa ating bansa na binubuo ng iba't ibang mga grupo. May mga samahang naglalayong magpalaganap ng kabutihan. Ngunit sa kabila nito, may mga samahan din na nagdudulot ng kaguluhan at mga ilegalidad na gawain. Sa likod ng matataas na pader ng New Bilibid Prison ay isang mundo na hindi nalalayo sa ginagalawan nating mga nasalaya. Ang mga preso may kanya-kanyang grupo na nagsisilbing sandigan habang nakapiit. Kabilang na ang mga engkwentrong dahilan ng pagkatumba ng ilang individual na nasa piitan. Gahari na ang mga gang sa loob ng bilibid. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong 2012, 9 sa 10 preso ang miyembro ng mga gang. Ilan sa mga grupong ito ay ang Sige-Sige Sputnik at Komando na sa kabila ng katotohanang nasa loob sila ng bilangguan ay nagagawa pa rin nilang magsimula ng gulo na tila ba walang pagkakaiba sa kanila ang kung sila'y nasa loob ng piitan at kung sila'y nasa labas. 1960 ang 14 na miyembro ng Sige-Sige Gang na pumatay sa mga miyembro ng kaaway nilang OXO sa isang riot. Sa kabilang banda, isa ang Sige-Sige Gang na nakilala at kinatakutan sa lugar. Bagaman sila ay nasa loob ng piitan, hindi pa rin ito sapat na dahilan upang itigil na nila ang paggawa ng mga karahasan at mga ilegalidad. February 2012, muling nasangkot ang Sige-Sige sa isang kaguluhan. Patay ang isang miyembro ng nakabanggaang gang na Komando. Ang Sige-Sige ay binubuo ng dalawang magkaibang grupo na walang asosasyon o kaugnayan sa isa't isa. Agawan sa kapangyarihan ang iniinalap pong ugat ng away ng Komando Gang na mantong sa pagkakapatay sa isa nitong leader sa loob mismo ng bilibid. Hindi maiwasan yan. May tatawag na psychological security ngayon tao. Even in every school, sa ibang area, nagkakain ng mga club. It is part ng ating operation, Bucor Operating Manual na may tatawag na Council of Elders. Bilang isang member ng gang at bilang isang bosyo sa 12 taong kong pagkakakulong, para sa akin, pwede kong sabihin personal, mahirap mamuhay rito ng hindi kakasama sa isang gang. Ang Sputnik at Komando na naging magkaaway sa loob mismo ng Manila City Jail. Sino nga ba sila? Alamin natin ang ugat ng kanilang matagal na hidwaan sa ating detalyadong dokumentaryong ito sa pagpapatuloy ng istorya. Ang grupo ng Sputnik ay itinatag noong 1957 ni Babong Roque sa isang kilalang piitan sa bansa na kung tawagin ay Bilibid. Ayon sa iba ay itinatag ito ng lalaking nagngangalang Antonio Marcos. Ngunit kung sino pa man ang tunay na nagtatag sa grupo, maituturing pa rin itong kasaysayan dahil may mga miyembro pa rin ito sa loob ng piitan hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalan ng grupo ay sinasabing nagmula sa kauna-unahang satellite sa kalawakan, habang ang salitang sige naman ay nangangahulugan na keep going o magpatuloy at sumunod. Sinasabi na ang grupong Sputnik ang may pinakamaraming miyembro, ngunit bukod pa rito, ipinagmamalaki rin nila ang ideya na marami silang mga kasamahang nasa labas ng piitan. At kahit pa man nasa loob na sila ng bilangguan, ay alam pa rin nila ang mga kaganapan sa labas dahil kaya nilang mag-espiya at makakalap ng impormasyon sa kabila ng kanilang kalagayan. Ang Sige-Sige Sputnik ay maituturing na isang fraternity o gang dahil katulad nila, naghahanap din sila ng magiging mga miyembro nila dahilan kung bakit sila kinatatakutan dahil bukod sa taglay nilang kakayahan, ang mga miyembro rin nito ay sinasabing mga hindi nangiiwan at hindi basta-basta. Sa loob ng bilangguan, sinasabing napakainit ng sitwasyon dahil mayroong nagaganap na alitan sa pagitan ng mga grupong nakapiit sa bilangguan. Ika-9 ng Oktubre taong 2022, nagkaroon ng engkwentro sa Bilibid kung saan ang may naitumbang 9 na mga nakabilanggo. Ayon sa investigasyon, ang dahilan ng pangyayari ay ang hindi pagrespeto sa isang miyembro ng Sige-Sige Sputnik laban sa Komando. Ang pangyayari ay hindi na nadaan pa sa mabuting usapan. Sa halip, nagkainitan na sila at ang naging basehan ng kanilang pag-atake ay ang mga tatak na nagsisilbi rin nilang pagkakakilanlan
Dahil sa nangyari, nagkasa ng aksyon ang mga otoridad kung saan naglalayon silang tanggalin ang mga tatak upang matigil na ang mga insidente. Ngunit hindi pa rin ito nahinto dahil alam at kilala na ng mga miyembro ng grupo kung sino ang mga kasamahan nila. Ang Sputnik ay istriktong sumusunod sa mga kautusan na ipinatutupad sa Muntinlupa. Ilan sa mga kautusan ay ang pagbabawal sa mga miyembro na magsumbong, gumawa ng iba pang grupo, magtumba ng mga kasapi sa grupo, pagnanakaw, pagkakaroon ng sariling patalim at iba pang kautusan na nagpapahayag ng paggalang at pagmamahal sa tinataglay na tatak, pati na rin sa mga kasamahan. Kung sino man lumabag ay sinasabing magkakaroon ng parusa dahil paglabag iyon sa inisasyon at kasunduan bago pa man maging kasapi ng grupo ang isang individual. Isa sa pinagbabawal sa grupo ng Sputnik ay ang pagbuo ng grupo. Ngunit taong 1963, sinasabing nangyari ang paglabag dito dahil ang ilang miyembro ng Sputnik ay nagbuo ng grupong pinangalan ng Komando na naging kalaban ng Sputnik. Bagaman alam ng komando na mas marami ang bilang ng mga Sputnik, kaya naman nakipagkasundo sila sa iba pang mga grupo, kabilang na ang grupo ng OXO na mayroon umanong malalim na galit sa grupo ng Sputnik, kabilang na ang katotohanan na may 9 na miyembro ng OXO ang tinodas ng mga sinaunang miyembro ng Sputnik. Kaya naman ang matinding galit ng mga ito ay hindi nawawala kahit paman sa paglipas ng panahon. Taong 1958, nagkaroon ng kaguluhan na tumatak sa Bilibid kung saan ito ay kinasangkutan ni Marshal Baby Ama Perez na kasapi ng Sputnik at Primitivo Ebok Ala na kasapi ng grupong OXO. Ang kaguluhan ay naging marahas na tumagal ng 2 araw na nagsimula noong 16 ng Pebrero ng nasabing taon hanggang 17 ng buwan ng Pebrero. Nang humupa ang insidente, tumambad ang ilang miyembro na wala ng buhay. Taong 1969, tinumba ang sinasabing nagtatag ng grupong Sputnik na si Babong Roque. At sa paglipas ng mga panahon, hindi na tiyak na matukoy kung sino na nga ba ang tumayong pinuno ng nasabing grupo. Sa kasalukuyan, itinuturing na matatag pa rin ang samahan ng Sige-Sige Mapa Sputnik o Komando. Nandoon pa rin ang paggalang nila sa mga miyembro nito at pati na rin ang respeto nila sa kanilang tatak. Patuloy pa rin silang kinatatakutan at madalas din ay sila pa rin ang hinihinga ng tulong ng mga otoridad, lalo na sa tuwing may operasyon sila na nakakasagasa sa mga opisyal na kailangan ng patigilin. Hindi man natin kilala ang puno ng mga grupo sa kasalukuyang panahon, nandyan pa din ang grupo dahil tulad ng kahulugan ng salitang sige na keep going and to follow, sumusunod pa rin sila at nagpapatuloy sa kanilang mga adhikain. Sa kabilang banda, anuman ang dahilan ng 2 pangkat ng Sige-Sige ay sa kanilang matagal na hidwaan ay patuloy pa rin tayong umaasa na sa bandang huli na ito ay magkaroon na ng katapusan o hangganan at ng dugo sa pagitan ng 2 grupo ay hindi na dumanak pa. So ngayon, alam mo na ha?